Malalaman natin yan, kasama natin ngayon si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Yes, salamat sa inyo, JC and Sandro. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor. Good morning sa inyong mga viewers. Mr. Pura, naglalabas po kayo ng weather outlook kapag Monday at dahil nga Monday kahapon, base sa inyong forecast, ano ba yung aasahan natin magiging lagay ng ating panahon para sa linggong ito? Dahil maraming katanungan din itong mga kasama nating si JC at si Sandro tungkol sa ating panahon. Ano ba yung kasagutan dyan sa ating weekly weather outlook na ngayong linggo? Yes, Amor. Para sa araw na ito, makakaranas tayo ng medyo maaliwalas na panahon dito sa Luzon at makaka-expect tayo or makakaasa tayo ng mainit na temperatura dahil dyan sa tinatawag nating ridge ng high pressure area na umaabot po yan dito sa atin sa Luzon. Ito po ay magdadala ng generally good weather at mas mataas na temperatura maliban lang sa localized na mga thunderstorms. Dito naman sa Visayas at Mindanao para sa araw na ito ay ang easterlies ang siyang nakaka-apekto. Bahagyang maulap tayo dun sa nabanggit po lugar. Meron pa rin tayong nakasama mga localized or isolated na mga pag-ulan. Pagpasok po ng May 1 or bukas, makakaasa tayo ng tinatawag na or may darating tayong tinatawag na frontal system na magdadala ng mga kaulapan ng Northern Luzon at magdadala po ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa nabanggit mong lugar. At sa natitirang bahagi naman ng bansa, kasama ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, makakaranas tayo ng tinatawag nating easterlies na bahagyang maulap lamang. Generally, fair weather tayo, maliban lang sa mga isolated at localized na thunderstorm. Ito ay magpapatuloy hanggang Huwebes. Pagpasok naman ng Biyernes, inaasahan natin na lalapit na itong ating namamataan or binabantayang inaasahang mabuong low pressure area. At ang trough nito, ang extension nito ay inaasahan natin magdadala na ng mga kaulapan na maaaring makaapekto dito sa portions ng eastern section ng Visayas at kasama na dyan ang Luzon. At pagpasok ng Saturday, inaasahan natin na lalapit itong ating tinatawag na low pressure area at magdadala rin ng kaulapan at makaka-apekto nga dito sa Luzon at Visayas. Samantalang dyan sa Mindanao ay bahagyang maulap lamang dahil mataas po ang ating tinatawag na low pressure area. Dito naman sa area ng Mindanao ay maulap lang tayo at may mga chances ng isolated at localized na thunderstorms. At inaasahan natin pagpasok naman ng Linggo, itong ating low pressure area ay almost stationary at ganun pa rin, magdadala pa rin po ito ng mga kaulapan na maaaring makaapekto or magdala ng mga pag-ulan dyan sa area ng Luzon at Visayas. Okay, Mr. Pura, kahapon po inabanggit din dito sa Panahon TV na meron tayong inaasahang 1 hanggang 2 tropical cyclone o bagyo kapag ganitong buwan ng Mayo. At dahil bukas po ay unang araw na nga ng Mayo. At nabanggit nyo rin dyan sa inyong forecast o sa inyong outlook mula sa Pag-asa na meron tayong papalapit na low pressure area dito sa ating bansa. So ano-ano ba yung mga factors na pwedeng makapagpalakas o makapag-contribute dito sa pagiging isang ganap na bagyo? Yes, Amor, pag meron tayong tinatawag na low pressure area, ito ay maaaring maging isang ganap na bagyo kapag ito ay nasa dagat pa. Kapag ito ay nasa dagat pa, maaari pa itong humigop ng lakas or convective activity or magbuo pa ng mga kaulapan. Samantalang pag ito ay tumama na sa lupa, ang mga friction or yung pabundukan ay maaaring basagin yung pag-ikot nito or sirain. Pag ito ay nasa dagat, ito ay mas malaki pa dyan. Isang ganap na tropical cyclone. Maliban dito, tinatawag nating wind shear o yung hangin na nasa taas ng bagyo ay dapat mahina po upang magpatuloy yung circulation o yung pag-ikot po ng ating bagyo. Ito yung tinatawag natin na dapat medyo mainit po yung temperatura ng ating dagat upang mas favorable po sa convection. Maliban din dyan, meron ding ibang weather system like yung high pressure area na nag-feed or nagdadala ng mga paghangin upang lumakas po yung ating low pressure area upang maging isang ganap na bagyo. Okay, sana nga po hindi na ito matuloy sa pagiging isang ganap na bagyo. Ayan mga kababayan, nabigyan na tayo ng overview sa magiging lagay ng ating panahon sa linggong ito. Pero syempre, paglilinaw lang natin, ito po ay forecast pa lang. Maaari po may mga pagbabago pang maganap. Maraming salamat sa inyo, Mr. Alvin Pura, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon.
Sa araw na ito, asahan pa rin po ang mga isolated cases of rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na nga sa mga lalawigan ng Visayas at ng Mindanao. Dulot pa rin po yan ng tinatawag nating easterlies o hangin mula sa silangan. Samantala dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, generally good weather tayo dahil naman po yan sa pag-iral ng high pressure area. Ang high pressure area, kung matatandaan nyo, ito po yung kabaliktaran ng low pressure area. Ibig sabihin, kaakibat nito ang magandang panahon and less chances of rain. Sa puntong ito naman, para makatulong sa inyong pagpaplano sa mga gawain sa mga susunod na araw, puntahan na po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio City, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms simula bukas hanggang sa Friday. Dito naman sa atin sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, huwag kalimutan ang pagdadala ng payong dahil makakaranas pa rin tayo ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Biyernes. Diyan naman po sa Metro Cebu, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na meron pong posibleng pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa Miyerkules hanggang sa Biyernes. Sa Metro Davao, posible naman po ang mga pag-ulan bukas hanggang sa darating na Friday. At para naman sa mga taga Zamboanga, maaraw pa rin pero maaaring mabuo ang mga ulap na pwedeng magdala ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Friday. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga.